Lord, I find my comfort. Keep me, Lord, and stay. Hear me now, I pray. In my darkness, are you strengthen me. You took away the blindness, now I see. In your sanctuary is where I wanna be. Take my hand and walk with me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to feel your warm embrace. In your loving arms I know I'll be safe. I can't stop praising, loving you just keeps me going. Yes, Lord. Every song I sing proclaims your glory. Every prayer that take reflects your majesty. In your wings, so Lord, I find my comfort. Keep me, Lord, and stay. Hear me now, I pray. In my darkness, are you strengthen me. You took away the blindness, now I see. In your sanctuary is where I wanna be. Take my hand and walk with me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to feel your warm embrace. In your loving arms I know I'll be safe. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to feel your warm embrace. In your loving arms I know I'll be safe. I can't stop praising, loving you just keeps me going. Oh yes, just keeps me going. Hallelujah, just keeps me going. Waiting for your call. 'Cause this life's nothing without your word by my side. You can use me, Lord. I surrender myself to you. 'Cause this life's nothing without you here by my side. Every time I try to leave, I feel so weak. 'Cause I know I belong to you. Without you, Lord, everything will fall apart. Without you, Lord, we have no reason to live.
Kaya lalo tayong kumapit sa ating Panginoon. Bakit? Para pakinggan niya ang ating mga panalangin. Parang maging attentive siya sa prayer natin. Magpaka-righteous tayo. Amen? Hallelujah, we'll let your name on high. Hallelujah, forever glorified. Higher, our great provider. Hallelujah, come on, lift him up, church. Gaano mang kabigat ang problema mo, kasalanan mo, hindi ka dapat matakot. Dapat nasa iyo pa rin ang kapayapaan dahil nasa ilalim ka ng biyaya ng ating Diyos na buhay. Hindi pagtatalo, kundi peace ang hinahabol natin, kapayapaan. Pag ganun po, kayo napapatay ng pagtatalo eh. Pag nagkakaroon discussion, mainitan, papatayin nyo na. Gusto mo, habulin mo, kapayapaan pa rin. Otherwise, we sin against God. Tayo po ay may kapayapaan para na rin tayong mayaman yan. Di ba? Anin natin na lahat na sa atin material things pero gulong-gulo utak mo. Gulong-gulong puso mo. Hindi po maganda yon. Stand with the wise and speak the holy refusal that heaven honors. Para po sa ating mong destiny, demands it. Our salvation requires it. And our bridegroom deserves it. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Amen. Praise God. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po at makikisang maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay nga po napakaganda pong tingnan na sama-sama po magkakapatid na magpupuri sa ating Diyos. Dapat po pag tayo po ay haharap sa Panginoon, kailangan kalimutan natin ang lahat ng mga problema na yan at ituon natin ang ating paningin sa ating Diyos na buhay. Sabi nga, ang taong tingin ng tingin, lingon ng lingon, hindi ka makakarating sa paroroonan mo. Alright, magbasa po tayo ng ating banal na aklat, Exodus chapter 19, verses 4 to 6. You have seen what I did to the Egyptians. Si Lord po ay kinakausap, si Moses. And I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Now, therefore, if you will indeed obey my voice, and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people. For all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Amen. Ang Israel lang po ba ang mga anak ng Diyos? Di ba pinalawak na ng Diyos ang kanyang grace, ang kanyang biyaya hanggang nakarating sa atin ang mga Gentile? So kung ano ang pinasasabi ng Lord kay Moses sa mga Israelita, ganun din ang pinasasabi ng Diyos sa atin. Pinili niya tayo. Amen? Kaya po ang sabi sa New Testament, royal priesthood, a chosen generation. Kaya kung tayo po ay tatakutin ni Satanas sa kung ano pa mang mangyayari sa mundo, sabihin mo, special ako sa harapan ng Diyos at iingatan ako ng ating Panginoon. Amen. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, alam po namin, Lord, na special treasure kami sa inyong harapan.
Pinagpala mo po kaming lahat. Salamat po sa pagkahirang mo sa amin. Salamat po sa mga salita mo, Lord, na pinadala sa amin. Kaya tumitibay ang aming faith at tumatatag ang aming kalooban. Na kahit ano ang marinig namin, Lord, na nangyayari, ay hindi kami matitinag ng paglilingkod sa inyo. Kaya ngayong umaga, pakalinisin mo po kaming lahat ng mga anak na plano naming magpasalamat, lugurin ka. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at kaming lahat ay basbasan mo, Lord. Napakarami po namin. Ibaba mo ang iyong Holy Spirit sa bawat isa upang sa aming pagsamba sa inyo ay kasama ka namin. Pagpalain mo ang gawain ito, O Diyos, na walang hangarin kundi ibalik sa inyo ang lahat ng kapurihan. Mula umpisa hanggang sa wakas, kayo ang siyang mamuno. Bigay mo, Panginoon, ng double portion ng iyong anointing sa aming beloved bishop na lagi mong ginagamit upang kami po ay turuan ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa mga salitang ipagkakalaw mo po sa amin. Gamitin mo mightily ang aming beloved bishop at lahat, Panginoon, ang tatayo, aawit, tutugtog, maglilingkod sa iyong banal na templo, kayo ang siyang gumabay. Maraming salamat po, hangad po namin lugurin ka sa kabutihan, binibigay mo po sa amin lahat. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say, Amen. Blessed morning, church, and everyone. Are you ready to praise the Lord? Let's declare the majesty of God today and lift our praises to Him. Your kingdom generation declares your majesty.
was given. I'm here. I don't wanna be out there. I just wanna be with you. Brings the suffer to war. Time spontaneous. I'm on. I don't wanna be out there. I just wanna be with you. I stumbled and I stood. I overcame because I wanna be the one who makes you smile. I wanna live to be your delight, to be the reason of the greatest sacrifice. Don't wanna be the one who always fails. I try to do according to your will, 'cause I'm the reason of the greatest sacrifice. Lord, be glorified. Be lifted up, Jesus. Be blessed, Lord. I want to please you, Lord. I want to please you, giving all that I am for all that you've done. I want to please you, Lord. I want to please you, giving all that I am for all that you've done. Hey! I wanna be the one who makes you smile. I wanna live to be your delight, to be the reason for the greatest sacrifice. Hey! I wanna be the one who always fails. I try to do according to your will, 'cause I'm the reason for the greatest sacrifice. I wanna be the one who makes you smile. I wanna live to be your delight, to be the reason of the greatest sacrifice. Don't wanna be the one who always fails. I try to do according to your will, 'cause I'm the reason of the greatest sacrifice. 'Cause I'm the reason of the greatest sacrifice. Now I'm the reason of the greatest sacrifice. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Blinded by the riches of the world, my life became uncertain when it seemed that wealth was all I needed. Bound by my own path to joy, I spent my days through in wonder. I thought I could do it on my own. And I saw myself that my life was in a chain of doubt and hopelessness. Thank you, Lord, for your mercy that made a
O Diyos sa langit, maraming salamat uli, Panginoon ko, sa pagkakataon binigay mo sa amin para muli mag-aral ng salita, Ama. Hinihiling ko sa iyo, Diyos, na bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami, Panginoon, ng revival sa araw na ito, O Diyos, na muli ma-revive ang aming mga spiritual, O Diyos, para muli kami lalakas paglabas namin sa lugar na ito, Ama. Ikaw lamang, Panginoon, makapagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon ko. At batid po, napakarami nanghihina dahil po sa may iba't ibang klase ng problema na dinadanas sa mga anak mo, Lord. Tulutan mo, O Diyos, na makadaloy sa amin ang power mo, Panginoon, ang power ng Holy Spirit, Panginoon, sa bawat isa sa amin nandirito, Lord, patungo sa lahat, maging sa mga nakikinig na nanonood ngayon sa kanilang television, Ama. Salamat, Lord, at naniniwala kami, hindi mo kami bibiguin sa araw na ito, O Diyos. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. The book of John, chapter 4, verses 1 to 6. Therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself did not baptize but his disciples, he left Judea and departed again to Galilee. But he needed to go through Samaria. And so he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there, and Jesus, therefore, being wearied or being tired from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. Jesus, therefore, being tired, take note the word tired, from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. And our subject today is entitled, I am tired. You may all be seated, please. Now in John 4, 3 to 6 says, he left Judea and departed again to Galilee. But he needed to go through Samaria. And so he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. And Jacob's well was there, in balon ni Jacob. And Jesus, tired from the long walk, sat wearily. Pag sinabing weary po ay pagal o yung nanghihina beside the well about noontime. For your information, the journey of Christ from Judea to Samaria took approximately about 100 to 150 kilometers depending on the route taken. 100 kilometers, 150 kilometers, and it was a 2 to 3 day journey by foot. Lakad lang po. And sinabi dito, tired walking, sinabi ng Bible, which was the common mode of transportation back then. Wala po nung araw car, wala po truck, walang bus, walang train, walang LRT, MRT, wala po. Noon po, donkey lang. Ang donkey hindi tatagal, na ganyang katagal na pagbiyahe po. Kaya lakad madalas ang ginagawa nila. 100 kilometers to 150 kilometers, lakad ang ginawa ng Lord. And as a result, in verse 5 and 6, eventually he came to the Samaritan village of Sychar and near the field that Jacob gave to his son Joseph. Jacob's well was there and Jesus tired. Jesus tired from the long walk. Sa mahabang paglalakad, napagod ang Lord. 100 to 150 kilometers approximately, siya po ay napagod sa kalalakad. May pahinga naman po yun kasi 2 to 3 days. Sat wearily beside the well about noon time. Now, Apostle John said that the Lord Jesus Christ was tired because of the long journey by foot. Naglakad sila. Meaning, the Lord Jesus Christ as man, yan marami nalilito, as man, not as God, was also getting tired physically. Napapagod po si Jesus Christ bilang tao, hindi bilang Diyos, bilang tao. Diyan nagkakamali ang marami po, mga churches po. Pinagsasama yung kanyang divinity sa kanya pong humanity. Magkaiba po yon. Yun yung pinagbubukod sa Bible.
the Lord Jesus Christ and the God Almighty. Akala mo dalawa. Hindi po dalawa yun. Isa lang. Ang pinagbubukod, yung humanity at yung kanyang divinity. Ngayon, yung kanyang humanity, pag-usapan natin, kanyang pagkatao, napapagod din po siya. And napapagod siya physically, napapagod siya emotionally, napapagod din po siya. Example doon sa mga disciples lang po. Doon sa Matthew 17:17. Ano sinabi niya? And Jesus answered and said, "Oh, faithless and perverse generation." Kasi hindi nila napalayos yung demonyo po. How long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring here to me. Sa Tagalog, anong sabing ganon? Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. In other words, pumapasok din siya doon sa napapagod din siya bilang tao. Saka tuturo, tapos hindi man natututo. Tuturo, tapos hindi natututo. Napapagod siya sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagka-Diyos, hindi po. Sa kanyang pagkatao. Maging sa mga Pariseo, madalas narinig, siya ang Messiah, naandun ang mga miracles dito, miracles doon. Hindi pa rin naniniwala, napagod na ang Lord. Kaya sabi nga Matthew 16:4, a wicked and adulterous generation seeks after a sign, and no sign shall be given to it except the sign of the prophet Jonah. Kayong mga adulterous generation, naghahanap kayo ng senyales. Wala kayong senyales makikita kundi the sign of the prophet Jonah. And he left them and departed. Umalis siya at tumalikod siya at umalis na siya. Madali sabi, talagang napagod na rin siya. Tanggaan doon na talagang pinapakita niya yung miracle, ayaw pa rin maniwala. Meaning, as man, nakakadama din siya ng pagod physically. Nakakadama siya ng pagod emotionally. Nakakadama siya ng pagod mentally. Nakakadama po siya. And surely this woman at the well was already tired drawing water every day. Literally, napapagod siya physically. But the Lord Jesus Christ knew that what was tired in her was her inner being. Ang napapagod talaga sa kanya, yung inner being niya napapagod, yung soul niya ang napapagod. Because in verse 16 and 18, sabi ng Lord, Jesus said to her, "Go, call your husband and come here." And the woman answered and said, "I have no husband." And Jesus said to her, "You have well said." Tama yung sinabi mo. I have no husband. Tama ang sabi mo. For you have had 5 husbands. Nakalimang asawa ka na. And the one whom you now have, so pang-anim na yon, is not your husband, and that you spoke truly. Totoo sinabi mo. Ibig sabihin, this woman ay nakapag-asawa ng 6, and yet she could not find rest emotionally and mentally. Hindi pa rin po. Also, she was tired. Siguro pagod na rin siya. She was tired of conflicts that lead to arguments. Kaya nakikipag-separate siya. Then asawa siya uli. Pagkatapos nun, the same old story, gano'n na naman. Kaya nag-asawa siya uli. Hanggang sa umabot ang 6 yung napangasawa niya, mga kapatid. But she failed. She failed. Bigo pa rin po siya. That's why she was tired of emotional pain. Pagod na po siya. And she was tired thinking whether she would separate from her husband or not. Ganun na rin. Pagod na rin. Hiwalay kaya o hindi? Hiwalay o hindi? Napapagod na siya. And I assure she was also tired of poverty and financial difficulties. Kasi mga napapangasawa niya, may hirap din. Kaya nga nag-iigib siya ng tubig eh. Pagod na rin siya sa kahirapan gano'n. And she was tired with that kind of life. Pagod na rin po siya. In our case, we are also in our journey of the Christian life. Baka hindi nyo alam. Pagtanggap natin sa Lord, nag-journey din po tayo. Para tayo si Lord, nag-journey magmula sa Judea hanggang doon sa Samaria. Ito, nag-journey tayo patungo po sa langit. Galatians 5:25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Sinabi walk, journey yan. Our Christian journey means allowing the Holy Spirit to guide our paths, yung ating daanan. In Psalms 119:105, your word is a lamp to my feet and a light to my path, to my avenue, sa aking daanan. Yung salita mo ang pinakailaw ko sa aking paa.
So God's Word guides believers in their spiritual journey. And I know, majority of us are already tired in this journey in many aspects. Marami sa inyo pagod na rin. Some are tired mentally, kaisip tungkol sa solusyon sa mga personal problem. Others are tired because of physical illness. Dahil sa sakit. Yung iba, sakit sa sarili nila, sakit ng asawa nila, sakit ng anak nila, sakit ng magulang nila. And the problem kasi, yung iba gumagaling. Minsan yung iba, hindi gumagaling. Pag umabot siya, hindi gumagaling. Parang napapagod ka na, ba't ganun? Hindi gumagaling. Minsan naman recurrent, gumagaling, babalik, gagaling, babalik. Kanya nangyayari, parang napapagod ka na sa nakikita mong ganun. At ang mabigat yan sa gastos. Pagod ka na sa gastos, you're tired. Kasi hindi mo alam kung saan mo nakukunin ang pambayad mo sa ospital. Saan mo nakukunin ang yung pambayad sa medicines. Ubus na yung savings mo, may utang ka pa. Kaya pagod na ang mind, kaiisip. Pagod na yung emotions mo sa bigat ng dinadala. Dalawang bagay yan eh. It's either tulala, wala kang kibo, o pirmi kang inis. Yun lang ang kahihitnan po niyan pag napapagod na po tayo. Some are tired in emotions. Napapagod na tayo sa emotions po. Tired of not being understood and being misunderstood. Napapagod na tayo na hindi tayo maintindihan. Napapagod po tayo. Napapagod na tayo mag-explain. Explain na naman. Ayun na naman. Explain na naman. Tapos hindi ba intindihan? Explain na naman. Pagod na ang marami sa atin po. Tired of unending arguments, lalo sa mag-asawa. Paulit-ulit, yun na lang pinagtatalunan. Paulit-ulit, yun na lang. Nakakasawa na, nakakapagod na. Ganun ang nangyayari. Tired na sa argument sa anak, argument sa asawa, sa magulang, sa kaibigan, sa kamag-anak. Pagod na. Puro argumento, pero pare-parehas na argumento. Hindi matapos-tapos na argumento. Puro na lang argumento. Everyday halos, every other day. Ando doon ang arguments, pero walang katapusan. Unresolved arguments ang nangyayari. And the worst is tired of waiting for the answer of God. Pagod ka na sa pag-iintay mo sa tugon ng Lord. Kailan kaya magbabago to? Kailan kaya magkamakukuha to? Kailan kaya ako gagaling? Napapagod ka na sometimes. Yan yung isa sa mabigat na kapaguran po. Habang naghihintay ka, nababaon ka sa problema. Habang hinihintay mo yung sagot ng Lord, nababaon ka sa problema. Kaya napapagod ka na din sa kahintay na sagot sa atin, Lord. Nangyari kay David yan. Kasi nidami ni David sa Psalms 13:1. Ano sabi niya? How long, Lord? Hanggang kailan, Panginoon? Will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Hanggang kailan ka magtatago sa akin? Hindi kita marinig. Ala ang boses mo, wala ka sagot sa akin. Isang verse lang ito, 2 verse yung binanggit na how long, hanggang kailan? Psalm 6:3, ano sinabi niya? My soul also is greatly troubled or tired. Pagod na yung soul ko, Lord. But you, O Lord, how long? Hanggang kailan, Lord? Pagod na ako sa kaantay. The worst is tired in spiritually. Tired tayo spiritually. Pagod na. Pagod ka na umatin ng gawain. Parang routinary na lang sa'yo. Pagod na din sa ministry. Wala nang gana sa ministry because of tiredness dahil sa kapaguran po natin. Kaya wala na po. Parang, hindi ko sinasabing ayaw. Yes, nagbe-means ka, pero pagod ka. Ang dahilan yung difficulties in life, naepektuhan, pati spiritual natin po, naepektuhan na po. Dahil sa kapaguran po natin. Alam ko po, kahit hindi ko sabihin, marami sa atin, nakakadama niyan. And even I myself, nakakadama ko ng pagod minsan. Sa pare-parehong arguments, pare-parehong explanation. In-explain ko na, explain pa uli. In-explain mo na, explain pa uli. Sinabi ko na, sasabihin pa uli. Na, yung argumento, yung pa din ang pinag-uusapan hanggang ngayon, yung pa din pinag-uusapan. Nakakapagod. Talagang nakakapagod po. Dahil sa mga difficulties in life, naepektuhan niya yung spiritual life po natin na hindi natin alam. Mabuti sa akin, ako madali akong bumawi. Paano iba hindi makabawi agad? That's why the Lord Jesus Christ knew that we need rest. We need rest like the woman at the well. Kailangan natin ng kapahingahan po. The question is rest in what way? Sa panong paraan? John 4:9. Then the woman of Samaria said to him, how is it that you being a Jew ask a drink from me, a Samaritan woman, for Jews have no dealings with Samaritans?
Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Enumerate natin. Unang sinabi ng Lord, if you knew the gift of God. Kung alam mo lang ang regalo ng Lord sa iyo, babae, kung alam mo lang. Ano ba regalo ng Lord? John 3:16, for God so loved the world that He gave Jesus Christ. Binigay si Jesus Christ as a gift sa atin lahat po para tayo po ay maayos o maiayos ang ating spiritual life. Sumunod, sinabi niya, and who it is who says to you, give me a drink. Kung kilala mo lang ito, nagsasabi sa iyo, bigyan mo ako ng tubig. If you only knew that I am the only God from heaven who was manifested in the flesh, who was called the Son of God in the New Testament, whose name is Jesus. Kung alam mo lang, ako yung kaisa-isang Diyos na nagkatawang tao na tinawag na Son of God. Kung alam mo lang, ako yung Diyos ni Abraham, ako yung Diyos ni Jacob, ako yung Diyos ni Isaac, na nagkatawang tao, tinawag na Son of God, tinawag na Jesus Christ sa New Testament. Kung alam mo lang, yun ang sinasabi niya, you would have asked Him, hihingi ka sa Kanya, at ikaw bibigyan niya ng living water. Now, the living water is none other than the Spirit of God or the Holy Spirit. Jeremiah 17:13, O Lord, the hope of Israel, all who forsake you shall be ashamed. Those who depart from me shall be written in the earth because they have forsaken the Lord. Who is the Lord? The fountain of living waters. The Lord is the fountain of living waters. And that's the thing. People who are tired of their journey in life do not know. Hindi nila alam. Yung tungkol sa living water, hindi alam ng mga tao po. Mapalad tayo, alam po natin, pero yung mga non-believers hindi nila alam. They are mentally, emotionally, physically, spiritually tired. But they do not know about the living water. Hindi nila alam, which is the presence of the Holy Spirit. Yun po yung parang dumadaloy sa atin po. That's why because of their tiredness and their inner being, they seek for their own solution. Ang ginagawa ng mga tao, naglilibang sila, di ba? Punta rito, punta doon. And unfortunately, even Christians, pagpagod na, punta rito, punta doon, abroad dito, abroad doon, na akala mo yan ang kailangan mo. Hindi mo alam na yung living water ang kailangan mo. Kanya ka nakakadama ng kapaguran. Kanya ka napapagod. Tired ka na, kanya ka nagsasawa na sa ganun, pagod ka na sa ganun, pagal ka sa ganyan, nangyayari sa mga naradig mo, pagal ka na talaga. Example, yung woman at the well. Ano sabi ganoon, mga kapatid? Ang sagot niya sa John 4:11-12. The woman said to him, Sir, you have nothing to draw with and the well is deep, but then do you get that? Ayun na. Nando siya sa literal water. Pero nung marinig niya yung living water, pumasok siya ngayon dito. Saan nakukuha yung living water na yan? Nagkaroon na siya ng interest ngayon. Verse 12, Are you greater than our father Jacob? Kumambyo na usapan. Siya mismo nagkambyo ng usapan. Who gave us the well and drank from it himself as well as his sons and his livestock? Ibig sabihin, yung babae po, biglang kambyo yung babae. Nung marinig niya yung living water, na parang bago sa pandinig niya, pero parang may pumitik sa heart niya nung masabi ng living water. Kanya, nagbago siya ngayon, nag-transform ngayon na sa heart niya nang mula sa literal water patungo doon sa living water po. Now, sa verse 13, ito po ngayon, sumagot ang Lord. And He said to her, Whoever drinks of this water will thirst again. Okay, enumerate po natin. Whoever drinks this water. This water refers to the physical water from Jacob's well. Yun yung water doon sa balon. Ito po yung napakalagang balon o tubig sapagkat ito po yung historical and religious site for Jews and Samaritans. Kanya mahalaga sa kanila yung balon na yon. And well ay symbol po ito ng Old Covenant at yung pagiging limited ng law para maligtas ang tao.
na hindi pwedeng i-provide ng eternal satisfaction and salvation na ibibigay ng living water na yun. Yung salitang whoever means universal spiritual thirst na hindi pwedeng bigyan ng solusyon ng world, hindi po obra. At kaya yung salitang will be thirst again o mauuhaw ka ulit kasi literal na tubig yan. Meaning, any solution ng world sa ginagawa doon sa kauhawan, sa kapaguran nila, sa kanilang emotion, sa mind po ay temporary lang ang naibibigay nilang solusyon po. Yun nga po, naglilibang sila, nag-abroad sila, kung saan ang pupunta, naglilibang sa kung saan anong ginagawa, parang malibang sila. Temporary lang. Pero yung tiredness nandun pa din. Yung uhaw nandun pa rin. Why? Hindi po nila mahit talaga yung sinasabing living water. Hindi nila makuha. Kasi sinabi ni Solomon, nakadama si Solomon yan. Nakadama siya. Ecclesiastes 1:8. Ano sabi niya gano'n? All things are full of labor. Man cannot express it. Hindi niya ma-express. The eye is not satisfied. Nandun na lahat yung mga bagay na ginawa niya solusyon. Pero yung mata niya parang hindi pa rin satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. Pati yung tenga, hindi masatisfied yung tenga niya. Hindi masatisfied yung mata niya doon sa mga nakikita niya, ginagawa niya solusyon doon sa kanyang nararamdaman na yon. Kasi hindi makaalis ng pagal, hindi makaalis ng pagod sa mind, hindi makaalis ng pagod sa emotional natin po. Ginawa mo na yan, ginawa mo na yung gano'n, namasyal ka sa gano'n, bumunta ka sa ganito, pero yung pagod sa isip, nandun pa rin. Yung pagod sa emotions, nandun pa rin. Nawawala pansamantala, temporarily nawawala. Pero pagkatapos noon, nandito ka uli, balik na naman yung kapagalan, balik na naman yung pagod na yan. That's why, in verse 14, ano sabi ng Lord? Whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Enumerate uli natin. Una sinabi niya, whoever drinks the water I give you. First is the universal offer of God to mankind, not only to the Jews. Para sa lahat yan tubig na yan. Para sa lahat yan living water na yan. Kasi alam niya na mga tao, tagal na, alam ng Diyos yan. Tagal na mga tao, pagod na sila. Pagod na sa pasanin sa buhay. Uhaw sila sa tubig na para mawala yung kapagalan nila, kapaguran nila sa isip, sa puso, sa kaluluwa para mawala. Uhaw ang mga tao sa ganon. Ang pangalawa pong praise, ano sinabi niya ngayon? And yung sinabi niya sa pangalawa, and sufficiency ng living ng water. Sufficiente po yung living water na yun para mawala ang pagod mo sa isip, mawala yung kapagalan mo sa isip, mawala yung pagod mo sa heart, mawala yung pagod mo sa soul. Sapat-sapat po yung living water na yon na sinasabi ng ating Lord. At yung mabigat na parang nakapatong sa balikat mo, gumagaan po yung kasi sufficiente nga po ang living water. Ang pangatlo po, na sa praise na ibig sabihin ng Lord ay, only Jesus Christ, andun yung exclusive po yun. Si Jesus Christ lang po can quench our tiredness through the living water. Si Lord lang makakaalis ng pagod mo. Si Lord lang makakaalis ng pagod mo sa isip, ng pagod mo sa heart, ng pagod mo sa soul. Si Lord lamang po ang makakaalis. Kaya sinabi sa John 7:37-38, ano sabi ng Lord? On the last days, sinabi niya, ngayon, that great day of the feast, Jesus stood and cried, on the last days, that great day of the feast. Hindi last days sa ngayon, kundi great day of the feast, last days ng feast. Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Kung sino nauuhaw, lumapit kay sa akin, uminom kayo. Next. And he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Manggagaling doon, lalabas sa'yo dito sa puso mo at maaalis ang uhaw. Kasi sinabi nga niya sa next you will never thirst o hindi ka na mauuhaw. Ngayon, yung next phrase, ano sinabi niya? The water that I shall give him will become in him a fountain of water.
Hindi pa sa water, fountain. Pag sinabing fountain, dire-diretso po yung tubig na yun. Dire-diretso yung tubig na yun, nadadaloy sa heart po natin. Yung fountain of water, yung fountain of living water, dire-diretso, continuously, dadaloy po, magpo-flow sa ating heart. Magpo-flow sa inner being po natin. Yung po, ibig sabihin ng living water na fountain. Why? Yan ang tanong ngayon, bakit? Okay. Because the Holy Spirit gives rest through inner peace and give spiritual refreshment. Ang Holy Spirit po nagbibigay ng panloob na kapayapaan. At nare-refresh po tayo sa inner man natin. Nare-refresh tayo pag yung pong Holy Spirit ay dumadaloy po sa atin. Nakukuha po natin sa panong paraan. In what way? First, the Holy Spirit gives rest for the soul. Yan ang nagbibigay ng kapahingahan sa soul po natin. Matthew 11, 28-29. Come to me. Ito po yung invitation ng Lord sa lahat. Come to me. Halika kayo sa akin. All of you who are tired. Kayong lahat ng pagod na. Pagod na yung isip mo. Pagod na yung emotion mo. Pagod na yung soul mo. Sa paulit-ulit ang problema yan, ando doon na, pagod ka na. Pero sabi ng Lord, come to me. Lumapit ka sa akin from carrying heavy loads. Yung mabigat na dinadala mo, pagod ka na sa dinadala mo. I will give you rest. Yun ang sabi ng Lord. I will give you rest. Rest saan? Verse 29. Take my yoke upon you, learn from me. Take my yoke. Magaan ang pasaning bibigay ko sa iyo. Magaan. Yun ang sabi ng Lord. Hindi siya nangako mabigat na pasanin. And learn from me. Mag-aral ka sa akin. Pag-aralan mo. Ito mga sinasabi ko ito, pag-aralan mo ito. For I am gentle and lowly in heart. And you will find rest saan? For your souls. Pag lumapit ka sa Lord, makakakuha ka ng kapahingahan sa soul, sa kaluluwa natin. And would you believe? Yan ang problema ng maraming tao. Pagod ang soul mo na hindi mo lang alam. Kasi sometimes, ang manifestation sa iyo, naiinis ka. Pwede kang inis, pwede kang galit. Sawa ka na, parang ganon. May manifestation naman, wala kang kibo. Wala kang kibo, you just keep quiet. Hindi ka magsalas, hindi ka magsalita. Kasi pagal ka na, pagal na yung soul mo napapagal. But the Lord Jesus Christ speaks about rest for the soul, which is spiritual relief. Pag sinabing spiritual relief, marirelieve ka sa problema mo. Makakadama ka ng kagaanan sa inner man mo. Makakadama ka ng kagaanan. Despite na mabigat ang dinadala mo, gumagaan by the presence of the Holy Spirit, gumagaan po yung dinadala natin. Kaya yung pong Holy Spirit nagbibigay ng kagaanan po, ng kapahingahan sa kaluluwa po natin mismo. Ganun kaimportante ang Holy Spirit po. Kaya binigay niya sa last days. Dahil alam niya, last days, maraming pagod na. Marami tired na, pagal na, pagod na. Pagod na ang souls sa bigat ng dinadala. At ang pangalawa, the Holy Spirit gives rest to your heart. Nagbibigay ng kapahingahan sa puso. Rest from fear. Papahinga ka sa takot. Sa worries in life, kakalmantihin ng Holy Spirit ang heart mo at magkakaroon ka ng rest sa negative emotions na nararamdaman mo, lalo sa mga kinatatakutan mo. Mapapahinga ka sa ganun, mawawala ang takot sa iyo. Why? Yan ang tanong. Because the Holy Spirit is a fountain of water na dumadaloy sa heart mo na hindi mo alam. Dumadaloy siya. At yung mismong presence ng Holy Spirit ang magkakalmante sa puso po natin. Nang hindi mag-alala, hindi matakot ito, kundi kalmante ang puso natin. Tumitibok siya na maayos po, na normal ang heartbeat po natin. Kasi nga kinakalmante ng Holy Spirit po yung heart natin. Isa sa trabaho ng Holy Spirit yan. Kaya binibigyan po tayo, hindi lang kakalmante ng soul mo, pati ang heart mo, the literal heart mismo po. Pag sinabing soul, lahat hagip eh. Ito yung literal heart mo mismo. Kinakalmante talaga. Napakaraming puso ngayon, kakabog-kabog ngayon. Mga puso ngayon, naguguluhan yung puso ngayon na talagang hindi ba alam mo kung yung puso, hindi na rin alam kung anong gagawin eh. Sa sobrang kaguluhan sa puso.
Yun ang nangyayari sobrang kabigatan sa puso. Natatama sa puso nila. Alam ko marami sa atin sa ganyan. Napakarami sa atin po. Dahil sa nangyayari doon sa ating mga emotional problem po natin. Kaya ganun ang nangyayari. Yung isang best example, yung woman at the well, yung babae uli. Ano sinabi yan sa verse 19-20? The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Imagine, nandun siya sa literal water. Ngayon, kumambyo na siya sa spiritual. Siguro, propeta po kayo. Yun ang sabi niya. Next, our fathers, bumanggit na ng worship. Tubig ang pinag-usapan, literal worship na ang binanggit. On this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Ibig sabihin, siya na mismo nagdala ng topic sa spiritual na discussion lang literal, dinala na niya sa spiritual discussion. Why? May nadama siyang kakaiba. Why? Kausap niya yung source ng Holy Spirit. Si Jesus Christ ang kausap niya. Imagine, yung heart and mind niyan from literal water, problem sa asawa na kabi-kabila, then biglang cambio, tumalon sa worship. Bakit? Yan ang tanong. He was touched by the Spirit of God through the Lord Jesus Christ. Hinui po yung heart niya ng Holy Spirit. I believe in God. Kaya nabago ang mind niya. Nakadama siya ng kagaanan sa heart niya. Gumaan yung nararamdaman niya. Ilang taon, nakapag-asawa siya ng 6, maraming taon yun, na ang bigat-bigat ng puso niya. But for the first time in her life, nun lang oras na yun, nadama niya yung kagaanan sa puso niya. Bakit may kagaanan pagkaharap niya si Lord? John 14:27, paborito ko to. Peace, I live with you. Iiwanan ko kayo ng kapayapaan. My peace, I give you. Bibigay ko sa iyong kapayapaan. Hindi yan katulad ng peace of world. Hindi yan na ibibigay ko sa iyo. Kanya, let not your heart, yung puso mo, wag na mabigatan. Wag na matrouble. Wag ka na mag-alala. Wag na matakot. Yung puso mo, wag na. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Huwag nang matakot, huwag nang matrouble, huwag nang kabahan, huwag nang mag-alala ang puso mo. Why? Peace, I live with you. My peace, I give to you. Yun ang binigay ng Lord at ibibigay ng Lord sa atin. And that is the peace that gives rest to the heart. Yun po yung peace na yun, na nagbibigay ng kapayapaan sa puso po. The peace of the Holy Spirit. The peace of God. Kanya nakita nyo, ang fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace. Nandun po. Yung peace na yun. Ay, hindi ko masyado elaborate to topic natin ito ng Tuesday po. Sana nanonood kayo ng Tuesday. Yung peace na yun, napakaganda. Kapahihingahan po sa ating puso. At ang pangatlo, the Holy Spirit give rest to your mind. Yung mind mo mapapahinga. And basically, ang pinakapagod sa atin lahat, ang mind. Ang heart may isa napapahinga pa eh. Yung mind hindi napapahinga. Kanya marami sa atin ngayon na insomnia. Kaya marami hindi makatulog ngayon, bata, hindi makatulog, teenager, hindi makatulog. Why? Occupied ang mind. Pagod ang mind sa kaiisip. Imagine, paggising sa umaga, isip ka na. Tanghali, isip ka. Hapon, isip ka. Gabi, isip ka. Matutulog ka na lang, pasok pa rin. May isip pa din. Andun pa din. Imagine yung gamit mo sa mind, ba't hindi mapapagod ang mind mo? Your mind will get tired. Kaya isip ka ng isip. Hindi naman nasusolve yung problema. Pero isip ka pa rin ng isip. Pinapagod mo yung isip mo. But the presence of the Holy Spirit will make your mind worry-free, fear-free, anxiety-free, stress-free, and depression-free. Wala lahat yun.
Pag yun po ang pumasok, ang Holy Spirit sa atin, wala kang anxiety. Wala kang natakot. Yung mind mo, walang kinatatakot. Yung mind mo, walang iniisip yung mind mo. Panatag ang mind mo. Yan po ang hindi kayang bayaran ng tao. Yung peace of mind, hindi kayang bayaran po. Pero hindi nyo ma-obtain yan. Sa pamagitan ng pera, sa magitan ng kaginhawaan sa buhay, hindi po. Isa lang po pwede magbigay niyan. Yung living water ng Panginoon. Ang Holy Spirit lang po ang pwede magbigay sa atin para libre tayo sa ganyan. Wala tayong worries, wala tayong fear. Alam niyo, napakasarap humiga sa gabi pag higa mo nakaganon ka. Pagkatapos yung mind mo, fresh na fresh ang mind mo. Ang nasa isip mo, Jesus Christ. Nasa isip mo, yung river dumadaloy. Nasa isip mo, yung mga view. Nasa isip mo, mountains. Nasa isip mo, nature, which is the works of God. Yung mga nature. Yun ang nasa mind mo. Grabe, ang himbing ng tulog mo. Napakaganda. Hindi ka na inom mga relaxan para ma-relax ang mind. Totoo naman, makaka-relax. Pag inom ka, makaka-relax. Pero pag gising mo, ayun na naman, pasok na naman. Ito, hindi. Ang living water, pag pinahinga yung mind mo, natutulog ka. Pag gising mo, pahinga pa rin ang mind mo. Fresh ka pa rin. At panayang good morning, good morning, good morning. Panayang good morning mo. Afternoon na, good afternoon. Good evening na, good evening. Good evening. Puro good. Good ang morning mo. Good ang afternoon mo. Good ang noon mo, good pati evening mo, good pa rin, pati midnight mo, good pa rin dahil tulog na tulog ka. Wow! Ganong katindi yung living water na sinasabi ng ating Lord. Why? Philippians 4:6-7, alam natin ito. Be anxious for nothing. Huwag ka mag-alala sa anumang bagay, anuman. Sakit yan, finances, emotions, langat, huwag kang mag-alala. But in everything, pray ka lang. Mag-pray ka lang. Pagkatapos, supplication or thanksgiving, pasalamat ka sa Lord. Tapos, humingi ka sa Lord. Paalam mo kung anong gusto mo sa Lord. Supplication, ganun din. Paalam mo kung anong gusto mo sa Lord. Humingi ka sa Lord. Habang nagpapasalamat ka sa Kanya. And the result. Next. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ. May bantay ang mind mo. May bantay pati puso mo. Grabe! Yan ang trabaho ng Holy Spirit sa atin. Para sa akin, yan ang major role ng Holy Spirit sa atin. One of the major roles, if not the major role, one of the major roles ng Holy Spirit, yung pong magbigay ng peace of mind sa ating mind, sa ating heart, sa ating soul. Magkaroon tayo ng rest. Yung rest na yun ang napaka-importante. As a matter of fact, speaking of rest, God worked for 6 days. First day, second day, He worked. Pagdating ng third day, He worked. Pagdating ng fourth, He worked. Fifth, He worked. Pagdating ng 6 days, He worked. Pagdating ng 7th day, He rested. Nagpahinga siya. Why? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Lord. Para pakita sa atin na dapat may rest din tayo sa ginagawa natin. May rest ang mind natin. May rest ang soul po natin. May rest ang ating heart. Nagpapahinga rin po. Kaya nga sinasabi ko, pagpahingahin mo naman ang isip mo. Pagpahingahin mo naman ang heart mo. Pagpahingahin mo naman ang soul mo. Please give them rest. Bigyan mo sila. And the Holy Spirit will provide rest to your mind, to your heart, and to your soul through peace and comfort and renewal. Bibigay ng Holy Spirit sa atin. That means the Holy Spirit renews the mind by transforming the thoughts and granting peace beyond understanding. Ganong katindi, magbigay ng kapayapaan ang Holy Spirit. Ganong katindi, magbigay ng rest, ng kapahingahan ang Holy Spirit. Woo! Praise the Lord. Alam niyo, yan sinabi ni St. Paul, Romans 8:6, NIV, ano sinabi niya?
The mind governed by the flesh. Yan eh. Isip ka ng isip sa flesh yan. Is death. Kamatayan daw. But, the mind governed by the Spirit. Yung isipan mo na captured ng Holy Spirit, ang nagro-rule ang Holy Spirit sa mind mo. Life and peace ang makukuha mo. Pag sa mind mo, Holy Spirit ang nagka-capture. Holy Spirit ang nangunguna. Holy Spirit ang nagro-rule. Holy Spirit ang nag-guide sa mind natin. Andun daw ang buhay na may kapayapaan ang makukuha natin. Payapa mind mo, payapa heart mo, payapa pati soul mo, yung inner being mo, payapang-payapa. Andun ang rest. Talaga andun ang kapahingahan. Nagre-rest ang soul mo, nagre-rest ang mind mo, nagre-rest ang heart mo. And that is life. That is the real life on earth. I'm not talking about the eternal life. I'm talking about your life on earth. Dapat ganun. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Mangyari kalooban mo dito ng gayang nasa langit. Sa langit po, nandun po ang rest sa heart, sa rest sa soul, na rest na isipan, nandun sa langit. Yun daw nasa langit, gusto niya, nasa lupa rin. Na may rest ka sa heart, may rest ka sa mind, may rest ka sa soul. Yun ang gusto mangyari sa atin ng Lord. Na ganun ang buhay po dapat natin. Despite of the fact na napakabigat ng dinadala mo, but by the power of the Holy Spirit, kayang eliminate ng Holy Spirit sa mind mo, sa heart mo, sa soul mo, yung lahat ng kabigatan na yan, kayang tanggalin ng Holy Spirit, kayang alisin ng Holy Spirit sa atin, yung lahat ng nakabigatan natin sa buhay. Brothers and sisters, hindi ako Diyos. I'm not God. But I know and I'm sure majority of you are tired. You are tired mentally. You are tired physically. You are tired emotionally. And your soul is tired as well. Pagod ka na. Pagod ka na. Yung init ng ulo mo, pagod yan. Sobrang pagod ka na. You're so tired sa kaiisip. You're so tired yung heart mo sa takot. Tired na sa kabigatan dinadala mo. Tired na. That's why. It's time for you to be refreshed. Time for you to be relieved doon sa mga tiredness na nadatama natin. Time na. Why? Because I truly believe the Holy Spirit is in this place right now. Nandito Holy Spirit para dumaloy sa'yo, para mag-flow sa'yo, mag-flow sa iyong mind, mag-flow sa iyong heart, mag-flow sa iyong souls, mag-flow sa inner being mo, mag-flow para makadama ka ng rest. So that you can feel rest. Magkaroon ka ng rest sa lahat ng bahagi ng iyong inner being. And I truly believe this day, sa araw na ito, just believe. Maniwala ka lang. And you will never thirst again. Kasi yung living water, the fountain of water, which is the Holy Spirit, will flow from your heart. Mula from heaven to your heart, to your soul, to your mind, to your inner being. At lalabas ka rito. Pumasok ka na nabibigatan. Pumasok ka na mabigat. Walang kapahingahan. Lalabas ka. May rest ka sa mind, sa soul, and sa spirit. Sa oras na ito, pwede ba? Yuko natin ang ulo natin habang nakaupo kayo. Yuko natin ang ulo natin. Water of life, I need the living water. what if I said I Oh, hallelujah.
was thirsty. Oh, yes, Lord. Bread of life, what if I said I Amen, Lord. was hungry? Would you pour your spirit on me, Lord? Would your glory fall like the waters fill the sea? Living water cover me. Oh, yes, Lord. Living water cover me, Lord. Flood my heart Flood my with heart. every single With every beat. single beat, flood my heart, Lord. All you are is all I ever need. All I need, Lord. I need your Holy Spirit. I love you. Oh, hallelujah. I love you. Oh, Jesus, fill this Fill this room. room. Fill this room with your Holy Every Spirit. heart is this crying room. out to you. Every heart is crying for the Holy Spirit. Desperately Every heart is we crying. need to see you. Desperately, we need you, Lord. We need you desperately, Lord. We need your Holy Spirit We desperately, Lord. love you. Living Move with our water minds. cover me. Move with our souls, Lord. Flood Yes, my Lord. heart with every Flood my single heart. Flood my mind. Flood my soul with your Spirit. Oh, yes, Lord. Glory to God. Crying out to you. Desperately we need to see you. I love you. I love you. Okay, brothers and sisters. Ang ginawa ng babae, sa bandang huli ay bumanggit siya ng salitang worship. Ibig sabihin na matransfer siya, matransform yung usapan nila sa spiritual worship ang binanggit niya. Ibig sabihin doon, nag-worship siya o yung worship isang kadugunan para mapahinga ang ating heart. That's why by this time, kung gusto mong tumayo, tumayo ka. Kung gusto mo ka po, nakaupo ka. Habang inaawit tayong lahat, aawit tayo ng worship song sa ating Lord. At worship natin ang ating Lord. We're going to worship our God in spirit and in truth. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King. Hearing what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. And I love you, Lord. And I lift my voice to worship
Raise your voice for our Lord Jesus Christ. And I lift my Sing it to the Lord, sing it. Sing it to the Lord. Sing it to the Lord. Come on, saints, sing it. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Alam ko, Lord, sa oras na ito, binigyan mo ng kapahingahan ang aming isipan. Bigyan mo ng rest ang aming mind, ang aming souls, ang aming hearts, Panginoon. Ngayon nakakadama kami ng kagaanan, Panginoon. Dahil alam namin, sumasa amin ngayon, dumatalo sa amin ang living water, Panginoon. Ang fountain of living water ay dumadalo sa amin inner being, Panginoon. Nadadama ka namin ngayon, Panginoon. Nandirito ka't sinamahan mo kami, Lord. Nandirito ka't dumaloy ka sa amin lahat, Panginoon ko. Salamat po, Panginoon ko. Salamat po, Lord. Pumunta kami na nabibigatan. Mabibigatan ang aming kaisipan. Ang aming puso't kaluluwa. Pero uuwi kami magagaan, Panginoon ko. Ando na kapahingahan sa isipan, kapahingahan sa puso, gayon din sa kaluluwa. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Tuloy ka namin binupuri, tinataas, Lord, tinatakila po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa kanya pong napakagandang mensahe. Binigay po sa atin ang ating pong assurance ng Holy Spirit, of course. Lalo na kapag tayo po'y napapagal. At tunay po, na napakapalad po ng bawat isa po sa atin, lalo na po sa ating pong mga bisita na nandito. Pati rin po sa ating pong mga first-time viewers po, ng mga nasa online. Dahil ngayon po, nakita po natin ay pinagkaloob po ng Lord yung kailangan ng bawat isa po. Walang iba kundi yung living water. Kundi ang ating Holy Spirit. At naniniwala po ako na may mga kanya-kanya kayong mga battle sa buhay. Mga struggles, mga physical man, emotional, iba sa inyo sa finances, iba sa mental. Maaaring nasa punto na kayo na pagal at pagod na kayo. Perhaps ang iba po sa inyo gusto nyo na pong sumuko. Pero alam nyo, ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan lang sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi niya sa atin, sa lahat na nabibigatan, lumapit lang kayo sa Kanya at kayo bibigyan niya ng kapahingahan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. And all you have to do is to surrender everything to Him. Isuko mo lahat sa ating Panginoon.
lahat ng kabigatan mo, lahat ng problema mo. Dahil nasa Kanya lang po ang kapahingahan, ang kapayapaan. Hayaan mo na papasukin mo siya sa iyong puso, sa iyong buhay. Tanggapin mo ng buong puso ang ating Panginoong Jesucristo bilang sarili mong tagapagligtas at maniwala ka sa Kanyang pong gospel of salvation para po tayo po ay maligtas. Oh, please listen to me sa lahat ng mga bisita na nandirito. Pag sinabi po natin kaligtasan, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata, we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. Now it is found in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ. Na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan kung gusto po natin magkaroon ng tunay na kapayapaan at kapahingahan sa ating mga buhay. Kailangan manampalataya tayo sa Kanya, sa Kanya pong pagkamatay, paglilibing at sa Kanyang resurrection. Kaya lang po, another question is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya at naniwala, wala na tayong gagawin, hihinto, tutuldok na po tayo dun. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madaling sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Kaya alam po ano, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, tayo po yung magsisisi po ng ating mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako kahit pakiramdam mo, ang dami mong nagawang kasalanan, mabibigat, patong-patong. Pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa na napakarumi mo. Alam nyo, hindi po yan ang tinitingnan ng Panginoon, ang tinitingnan ng Lord sa atin, yung puso natin. Yung taos puso na pagsisisi, believe me, my friend. For as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong puso, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung pong death to sin, and that is the first step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman po'y papatayin po natin ating pong mga kasalanan through repentance. Pangalawa, siya naman po'y inilibing. Tayo naman ililibing po natin ang ating po mga kasalanan sa pamamagitan po ng water baptism in the name of Jesus Christ. Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, you were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And take note that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-alis po ng ating po mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po yung nabuhay na magmuli. Tayo naman po ay papasok ang transformation, ang ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Na nabanggit po sa Romans 8:11, kaya hindi po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga bisita na nandirito, dahil sa mga first-time viewers, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Minsan pinipilit natin magbago, 1-2 buwan, perhaps mga bisyo, bad habits, bad attitude. Pero bumabalik ka sa dati, pabalik-balik, hindi ka magbago ng lubusan. Bakit? Sarili mo lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat ng mga bisita na nandito, pwede po ba na iyuko po ninyo yung mga ulo? Pikit po ninyo yung mga mata. And just kindly whisper a short prayer to the Lord kung pakiramdam mo, marami ka nagawang kasalanan, mabibigat na kasalanan. Just whisper a short prayer to the Lord. Telling Him, Lord, I'm sorry. Patawarin mo ko sa lahat ng mali ko, sa lahat ng mga kasalanan ko. At naniniwala po ako, naririnig ka niya ngayon. Just a simple prayer to the Lord. Telling Him how sorry you are.
At habang nakayuko po inyong mga ulo, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Nakapikit ang mga mata. And please repeat after me with this prayer. At tayo po sa likod, tumayo po tayo. Tapat natin yung kamay po natin sa kanila. So please repeat after me sa mga bisita habang binabanggit po ninyo ang panalangin ito. Nandun yung tapos puso na tayo po humihingi ng tawad sa Panginoon. Tayo po yung nagsisisi po ng ating mga kasalanan. Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. at pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. bilang sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita Tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, ikaw ay nilipid, sa ikatlong araw sa ikatlong araw, ay nabuhay na magmuli. ikaw ay nabuhay na magmula. Tulungan mo po ako Tulungan mo po ako makapagsimula makapagsimula ng bagong buhay. bagong buhay. At idagdag mo po ako Dag mo po ako sa iyong kaharian. sa iyong kaharian. Maraming salamat po Maraming salamat sa po pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, sa kanan po ninyo, ayun po yung orange flag. Sumunod lang po kayo dyan. Sige po, sa mga bisita po, saglit lang po yan. Meron lang po sa inyo explain. Ipapaliwanag po sa inyo regarding po sa ating pong gospel. Sige po, sunod lang po kayo. Samantalang sa ating mga first-time viewers, you may contact us or message us sa ating pong FB page para po makapagpa-schedule po ng water baptism. So meanwhile, mga kapatid, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcements. So God bless every one of you, and to God be all the glory. Alright, napakabuti po ng ating Diyos. Maraming salamat sa Pastor Luz sa patuloy na pagpapalaganap na mensahe ng kaligtasan. Ganon din sa ating beloved Bishop na patuloy na nagtuturo sa atin ng kalooban ng Diyos. Exodus chapter 18, verses 10 to 12. And Jethro said, "Blessed be the Lord, who has delivered you out of the hand of the Egyptians and out of the hand of Pharaoh, and who has delivered the people from under the hand of the Egyptians. Now I know that the Lord is greater than all the gods. For in the very thing in which they behaved proudly, He was above them." Then Jethro, Moses' father-in-law, took a burnt offering and other sacrifices to offer to God. And Aaron came with all the elders of Israel to eat bread with Moses' father-in-law before God. Purihin po ang Panginoon. Dito po sa binasa natin ay nagtagumpay po si Moses sa pagdadala ng mga Israelite away from the Egyptians at binigyan ng punishment ng Lord ang mga Egyptians dahil sa pag-aalipin nila sa mga Israelita. At nakita natin dito na si Jethro ang bumati po kay Moses. Ang sabing ganon, maraming salamat sa Diyos sa ibinigay na tagumpay sa inyo. Pero po, ano ang nakita natin? Nag-alay po si Jethro ng mga sacrifices, nag-offering sila sa ating Diyos. Every time po na tayo po ay pinagpapala ng Panginoon, ang tayo po ay dapat na mag-alay sa ating Diyos. Ngayon, pinagpala tayo ng Panginoon sa mga nakaraang oras, araw, panahon. Lagi niyang ibinibigay sa atin ng proteksyon. Lagi niyang ibinibigay ang ating mga need.
lagi niya tinutugon ang mga prayer natin sa takdang panahon. Nararapat lamang na tayo po ay magbalik puri sa Kanya sa pamamagitan po ng ating alay at handog. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. And let's pray for the success of our GCOT Ministry Batch 3 in Pasay happening at 1 Sumulong Elementary School. And we will have a family fun day on March 21 from 2 to 7 p.m. For cash sponsorship, you can contact Elder Whaley Santos. While in-kind donations can be coordinated with the church admin department. And to all businessmen and professionals, catch the first ABC night this year happening on March 25, Wednesday, 7 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. The evening will feature a meaningful discussion on parenting in the digital age with our guest speaker, Dr. Cleofe Palak, registered now for 1,500 pesos per head. As early as now, please prepare for our Holy Week congregational fasting and prayer on March 27 and 28, Friday and Saturday, 9 a.m. at Star Mall EDSA Show Trade Hall. Iyukon natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Alam po namin, O Diyos, na maraming tao po ang pagod na. Katulad din namin, Lord, nung unang lumapit kami sa inyo, pagod na kami, emotionally tired, at pagod kami sa mga argumento, sa mga problema ang dumarating sa buhay namin. At lagi namin sinasabi sa aming mga bibig, ayoko na, pagod na ako. Pagod ang aming puso at isip sa kakaisip, aming kaluluwa. Kaya salamat sa napakagandang mensahe na to, O Diyos. Tulungan mo po kami, Lord, na maalala namin palagi na hilingin namin sa iyo ang kalakasan ng Holy Spirit. Because ang Holy Spirit mo lamang, Lord, ang siyang magpapahinga sa aming mga kaluluwa, puso at isip. Hindi kayang pahingahin ng ano pa mang mga bagay sa mundo pag napagod na ang aming isip, puso at kaluluwa. Tanging kayo lamang. Kaya Ama, tulungan mo po kami na maging worry, anxiety, fear, and stress-free sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa paligid namin. Kaya iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa inyong mga anak na nandirito. Mula ulo hanggang talampakan ay pinapanalangin namin ang iyo pong pagpapala. Tulungan mo po, Lord, ang kaisipan, makapag-isip na maayos, huwag maguluhan, huwag mapagod. Ganon din po ang buong katauhan. Ilayo mo sa kung ano pa mang gawa ng kaaway na wala ng pinlano kundi ang bigyan ng sakit ang iyong mga anak, bigyan ng problema ang iyong mga anak. Ganon din po, Ama, sa kabuhayan, bigyan mo ng katalinuhan, Lord, kung paano mamubuhay sa mundong ibabaw sa kanyang katalinuhan, pang sa ganon ay makamtam ang buhay na kasiyasiya. Ibuhos mo masaganang pagpapala, Panginoon, sa inyong mga anak. Pagpalain mo rin ang iglesia na to, walang tanging layunin kundi maipahayag sa aming mga kababayan ng katotohanan kung paano makakapasok sa iyong kaharian. Kung paano hindi mapapagod, Lord. Ganon din po, O Diyos, magpadala ka ng maraming magagawa na tutulong sa amin upang mabilisan namin maipangalat ang iyong banal na salita sapagkat alam namin na kayo ay malapit ng babalik. Tinataas din namin, Lord, ang aming pamunuan, ang aming beloved President at lahat po na nasa ilalim niya. Bigyan mo sila ng wisdom kung paano ma-maintain ng peace and order sa aming bayan. And Lord God, pagpalain mo ang alay at handog ng iyong mga anak. Ganon din po, O Diyos, ang lahat ng mga bisita namin ngayon, Lord. Basbasan mo po sila at gawin nila ang tama sa harapan mo. Mapatawad mo sila sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan po ng bautismo. At hindi lamang sila hanggang bautismo nandirito, kundi lagi-lagi silang makinig ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you.
and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you, and to God be the glory. A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and Bible study offerings. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code, account name Project G-Code Ministry. Checks payable to Tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Let us seek renewal, reflection, and a deep connection with God. Join our on-site worship service happening this Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. We look forward to worshiping with you. Get ready as God's call for community outreach, transformation, and enrichment, or the G-Code Ministry, continues to rise in Pasay. Join the third batch of Family Fun Day on March 21. See you at Juan Sumulong Elementary School, Pasay City, beginning at 2 p.m. We also welcome G-Code Cash sponsorship. You may contact Elder Waylee Santos, or please coordinate with our church administration department for other in-kind donations. Attention business owners and professionals. You are invited to our first ABC night as we explore the topic Parenting in the Digital Age with our guest speaker, Dr. Cleof Palak. This will be a special gathering designed to inspire and equip families in today's digital world. Join us on March 25, Wednesday, 7 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Registration fee is 1,500 pesos per head. Stay tuned to ABC's Facebook page for more details. Let us meditate on God's Word, be blessed by testimonies of grace, and unite in one accord. Join our Holy Week congregational fasting and prayer on March 27 and 28 at Star Mall at the Shaw Trade Hall. Our first devotion begins at 9 a.m. Let us take this opportunity to dwell in the presence of God. Ready to grow in faith and purpose? Step into a Christ-centered journey at the next ABC Interactive Discipleship on April 22, Wednesday, 7 p.m. at Steel World Tower Events Place. Registration fee is 1,000 pesos per head. Be part of something that will transform your walk with God. Hey 1FCers, the 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there. The One Following Christ Discipleship Program goes digital.
Like, follow, and support our official 1FC pages on Facebook and Instagram. Find us at 1FC Discipleship and let's begin sharing our mission on a worldwide platform. Stay connected with us. Follow JCTGBTG's social media pages today and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Facebook and Instagram, and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and IDO4 for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. Be blessed as you listen to your favorite praise songs and be moved through heartfelt worship wherever you are. Listen to IDO4 songs anywhere you like. On Shuffle TV via A to Z Channel 11, on Monday to Friday at 5 a.m., and on Saturday and Sunday at 6 a.m. Or via Light TV on Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to IDO4 on One Radio. Stream IDO4 anytime on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and more. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the information booth every Sunday. We are now hiring. We are looking for qualified applicants for the following positions: OGEP Administrative Assistant, 1FC Administrative Assistant. Other hiring opportunities. Interested applicants may send their resume to hrdept@jctgbtg.com. I want to please you, Lord. I want to please